The Mysterious Intern. Kabanata 53. Boom! Boom! Sabay sa malakas na pagtama, lumipad ang mga lalaking sumugod kay Brian Ye, isa-isa silang bumagsak sa iba't ibang posisyon, daing ng sakit ang maririnig. Matapos ang mabilis at sunod-sunod na pagsuntok, binawi ni Brian Ye ang kamay at tumayo ulit sa pinto, pinagmamasdan ang mga lalaking nakahandusay at umuungol. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa lobby niya. Maraming tao. Para sa isang taong kasing lakas ni Brian Ye, ang marami ay walang kahulugan. Maliban na lang kung mga sundalong may espesyal na pagsasanay, may maayos na ritmo at pinag-isang atake, o napakarami talaga, hanggang sa mapagod siya, hanggang sa mawalan ng lakas, at matalo, kung hindi, walang saysay. Ito, paano nangyari yon? Nanlaki ang mga mata ni Jason Zing habang pinagmamasdan ang nangyari. Nawalan siya ng imak. Ganoon din ang iba sa tindahan, pati si Mavis Liang. Nakakagulat ang mga nangyari. Parang isang iglap lang, ilang suntok lang ni Brian Ye, at lahat ng lalaki ay natomba na. Para itong panaginip. Kung hindi lang nila alam na hindi sila nag-shoot ng pelikula, dahil sa mga daing at itsura ng mga lalaki, alam nilang totoo ang lahat. Para silang nanunood ng sine. Ganoon kasi karaniwan sa mga pelikula at palabas sa TV. Basta gumalaw ang bida, lumilipad ang mga kalaban, daing ng sakit. Typical sa mga martial arts films. Pati si Mavis Liang, na alam ang lakas ni Brian Ye, ay nagulat. Nang makita niyang natomba ang kasamahan, akala niya'y nakita na niya ang hangganan ng lakas ni Brian Ye. Pero nagkamali siya. Sa isang iglap, natomba ni Brian Ye ang apat na kalaban. Napakadali. Nakakatakot. Nanlalamig na ang puso ni Mavis Liang. Alam niyang imposibleng gumanti siya kay Brian Ye gamit ang tulong ni Jason Zing. Hindi lang siya makakaganti, baka mapahamak pa siya. Tara, ituloy nyo. Siksikan ba kayo? Tara. Hamon ni Brian Ye sa mga tulalang lalaki, kinindatan pa sila. Ito, sa wakas ay natauhan si Jason Zing. Nakatingin siya kay Brian Ye na parang nang-aasar, at mapait ang nararamdaman niya. Kahit na may 4 o 5 natitira, mas malalakas pa, alam niyang wala na silang pag-asa. Kahit ayaw niyang aminin, alam niyang sa lakas na ipinakita ni Brian Ye, kahit doble pa ang lakas nila, wala pa rin silang magagawa. Mas malakas lang sila konti kaysa sa mga naunang natomba. Naintindihan na niya ang ibig sabihin ng reaksyon ni Mavis Liang. Hindi pala siya nag-aalala para sa sarili, kundi para sa mga kasamahan. Nag-aalala siyang matatalo sila ni Brian Ye. Naintindihan na rin niya kung bakit may lakas ng loob ang mga tao na pakialaman ang nangyayari, at maging ganun ka nga sa harap nila. Hindi dahil baliw o tanga si Brian Ye. Kundi dahil may kakayahan siya. Naintindihan na niya kung bakit napuruhan si Mavis Liang. Para kay Brian Ye, kasing dali lang ng pag-inom ng tubig ang pagpupuruhan kay Mavis Liang. 2 beses lang daw nag-ensayo. Paulit-ulit na sinasabi ni Mavis Liang na hindi basta-basta si Brian Ye, 2 beses lang daw nag-ensayo. Gusto tuloy siyang sapakin ni Jason Zing dahil sa tingin niya'y nagbibiro lang si Mavis Liang. Isang payat na lalaki ang nakapuruhan sa braso niya, at sobra-sobra naman daw ang pagyayabang ni Mavis Liang sa lakas nito. Ngayon, gusto na niyang sapakin si Mavis Liang. Nadamay tuloy siya. Hindi man lang sinabi ni Mavis Liang ang tunay na lakas ni Brian Ye. Ano bang ibig sabihin ng 2 beses lang nag-ensayo? Kung 2 beses lang, ano kaya ang mga kalaban nila? Bayani, tulungan mo kami. Parusahan mo ang mga hayop na to. Mga walang hiya. Hindi namin sila kilala, basta na lang sumugod at sinira ang tindahan namin, at binugbog pa kami. Sa wakas, natauhan na ang mga tao sa tindahan. Pagkatapos ng gulat, may pag-asa silang sumibol. Mabilis na tumayo ang isang lalaki at yumuko kay Brian Ye, nagmamakaawa. Oo nga po, bayani. Parusahan mo sila. Isa-isa na ring tumayo ang iba at lumuhad kay Brian Ye, puno ng pagmamakaawa ang mga mata nila. Bayani. Nagulat si Brian Ye. Nang makita niyang lumuhad ang mga tao, agad siyang nagsalita, mga kaibigan, hindi ako bayani. Tumayo na kayo. Huwag niyo nang isipin ang itsura niyo. Hindi ko hahayaang makaligtas ang mga ito. Hindi niya lang talaga matanggap ang ginawa ng mga lalaki, kaya niya lang tinulungan ang mga nasa tindahan. Hindi niya deserve ang tawag na bayani. Natakot si Brian Ye sa pagyuko ng mga tao. Mas matanda sila sa kanya. Hindi niya deserve ang pagyuko nila. Kung hindi kayo tatayo, aalis na ako. Nang makitang hindi pa rin sila tumatayo, sinabi niya iyon. Mabilis na tumayo ang mga tao.
Alam nilang nagbabanta lang si Brian Ye, pero hindi sila naglakas loob na suwayan siya. Kung umalis si Brian Ye, malalagay sila sa panganib. Pare, ako nga pala si Jason Zing, miyembro ng Blue Dragon Association. Nabulag kami ngayon. Nagkasala kami. Babayaran namin ang mga nasira. Sana naman, pakisave ang mukha ng Blue Dragon Association. Sana maayos pa natin ito. Nagbago ang kulay ng mukha ni Jason Zing, mula berde hanggang puti. Pagkatapos ay nagtiimbagang siya, at tumingin kay Brian Ye. Mahirap para sa kanya ang magsabi niyan, dahil siya ang laging kinakausap ng maayos, at hindi siya ang nagpapaamo. Pero dahil sa lakas ni Brian Ye, nagawa niya ring magsalita ng ganyan. Alam niyang mahirap ang sitwasyon, kaya diretso na siyang nagsabi na miyembro siya ng Blue Dragon Association. Umaasa siyang matatakot si Brian Ye sa pangalan ng Blue Dragon Association. Blue Dragon Association. Pagkarinig ng pangalang iyon, nagbago ang mukha ng mga tao sa tindahan. Hindi nila akalain na miyembro pala ng Blue Dragon Association ang mga lalaki. Hindi rin nila akalain na mapapaaway sila sa Blue Dragon Association. Natakot sila. Bilang mga taga-Yanjing, madalas nilang marinig ang mga kwento tungkol sa Blue Dragon Association. Pero ang alam nila, malayo sa kanila ang Blue Dragon Association. Hindi nila alam kung totoo ba ang mga kwento o gawa-gawa lang. Hindi nila akalain na makakaharap nila ang Blue Dragon Association. Hindi nila akalain na mapapaaway sila sa ganitong organisasyon. Para sa kanila, ang takot sa mga ganitong organisasyon ay likas na, lalo na sa isang organisasyon na matagal nang umiiral, at kahit ang gobyerno ay wala nang magagawa. Miyembro pala kayo ng Blue Dragon Club. Hindi inaasahan ni Brian Ye na miyembro pala ng Blue Dragon Association ang mga lalaki. Isang beses pa lang niya naririnig ang pangalang iyon. Ang alam lang niya, si Mr. Ralph Lin ang presidente ng organisasyong iyon. Oo, sana naman, pakisave ang mukha ng Blue Dragon Association. Babayaran namin ang lahat. Nang makita niyang nagulat si Brian Ye, inakala ni Jason Zing na natakot si Brian Ye sa pangalan ng Blue Dragon Association. Nagkaroon siya ng lakas ng loob. Naniniwala siyang kahit sino sa Yanjing, maliban na lang sa mga nasa pinakamataas na posisyon, ay matatakot sa pangalan ng Blue Dragon Association. Lalaban sa kanya. Umasa lang sa mga walang kwentang ito, karapat-dapat na bang kausapin siya. Kung mayroon silang kasanayan ni Altheo Long, baka makalaban pa sila. Nakatingin kay Jason Zing at sa mga lalaking may tato na sumugod sa kanya, nakita ni Brian Ye ang mabangis na tingin sa kanilang mga mata. Kumislap ang mga mata ni Brian Ye ng pangungutya, at agad siyang kumilos. Walang awa niyang sinalubong ang mga ito. Boom! 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 Tulad ng mga nakababatang kapatid kanina, sina Jason Zing at ang iba pa ay walang nagawa. Isa-isang natamba ni Brian Ye ang mga ito sa isang suntok lang. Nang lumipad ang mga katawan, naunawaan ni Jason Zing ang naramdaman ng mga nakababatang kapatid na bumagsak kanina. Naintindihan niya na ang pagsigaw nila ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sobrang sakit ng suntok ni Brian Ye. Nang tumama ang kamao ni Brian Ye sa katawan niya, naramdaman ni Jason Zing ang pagkabali ng kanyang mga buto, ang tunog ng mga buto na tumutusok sa kanyang laman. Isang matinding sakit. At nang bumagsak ang kanilang mga likod sa lupa, napasigaw siya sa sakit. Matapos may bagsak sina Jason Zing at ang iba pa, tinitigan ni Brian Ye si Mavis Liang at ang dalawang nakababatang kapatid na namumutla sa takot sa likuran nito. Susuko na ako. Nang makita ang titig ni Brian Ye, si Mavis Liang, na takot, ay mabilis na itinaas ang kanyang mga kamay. Napansin niyang nakabenda pa ang isang kamay niya kaya't isa lang ang naitaas niya. Napakamot siya ng ulo at sumunod sa mga kasamahan niya sa pag-upo sa sulok. Biruin mo, naibagsak na ni Brian Ye si Jason Zing, ang kanilang amo. Ano pa kaya ang magagawa niya sa isang pailay na tulad ni Mavis Liang? Kahit tumakbo pa siya, wala siyang lakas ng loob. Kung tumakas siya habang nakikipaglaban sina Jason Zing at Brian Ye, masasabing nagtaksil siya. Hindi katulad ng mga karaniwang gangster na nag-iisa lang, ang grupo nila ay maayos na organisado, at ang pagtataksil ay malaking kasalanan. Sumuko si Mavis Liang, at agad ding nagtaas ng kamay ang dalawang nakababatang kapatid. Sumunod sila kay Mavis Liang sa pag-upo sa sulok. Kahit hindi sila nasaktan gaya ni Mavis Liang, wala silang lakas para lumaban kay Brian Ye. Ano ang gagawin ninyo sa mga ito? Nang makita na tahimik na sumunod sina Mavis Liang, hindi na sila pinansin ni Brian Ye. Ibinaling niya ang tingin sa mga tao sa tindahan. Ito. Nagulat ang mga tao sa tindahan sa biglaang pagbabago.
Napakatalino ni Brian Ye. Hindi siya natakot sa pangalan ng Azure Dragon Club at ni Mr. Ralph Lin. Hindi nila inaasahan na tatanungin sila ni Brian Ye kung ano ang gagawin. Parang hindi pa sila nakaka-recover sa gulat. Para kay Jason Zing, hindi nila inaasahan na hahayaan ni Brian Ye ang mga tao sa tindahan na magdesisyon sa kapalaran nila. Napatingin sila kay Brian Ye. Huwag kayong mag-alala. Maaari ninyo silang gawin kung ano ang gusto ninyo. Pinapangako ko, wala silang lakas ng loob na gumanti sa inyo. Ngumiti si Brian Ye sa mga tao sa tindahan. Ito. Kahit sinabi ni Brian Ye na hindi na sila kailangang mag-alala, nag-aalangan pa rin ang mga tao sa tindahan. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Mga miyembro sila ng Blue Dragon Club. Oo, hindi sila makakaganti habang nariyan si Brian Ye. Pero paano kung wala na siya? Hindi sila mapoprotektahan ni Brian Ye buong araw. At sina Jason Zing at ang iba pa ay nagbabanta pa rin. Wala silang lakas ng loob na gumanti. Sino sa tingin ng batang ito ang sarili niya? Pagbalik nila, hindi lang ang mga tao sa tindahan ang pag-iinitan nila, pati na rin si Brian Ye. Hehe, hindi na kayo kailangang matakot. Sabi ko nga, pipigilan ko sila. Isipin ninyo, kahit wala kayong lakas ng loob na harapin sila ngayon, sa tingin ba ninyo magpapasalamat sila sa inyo at hindi na sila maghihiganti sa hinaharap kung hahayaan ninyo silang makalayo? Hindi inaasahan ni Brian Ye na ganoon na lang kitikot ang mga tao sa tindahan sa Azure Dragon Club. Naibagsak na niya ang mga ito sa lupa, pero hindi pa rin sila nangangahas na lapitan. Tama ang bayaning ito. Kahit wala tayong gawin, hindi nila tayo titigilan. Sinugod nila tayo at sinira ang tindahan natin. Talo na tayo, Jody Lou, susuko na ako. Gusto kong maparusahan ang mga hayop na ito. Isang lalaki ang nagngalit, tumayo, kinuha ang isang bakal na tubo, at lumapit sa mga taong nakahandusay. Paano mo na-provoke ang Blue Dragon Society? Ibinaling ni Brian Ye ang tingin sa isang matandang lalaki sa tindahan. Bayani. Ako si Brian Ye. Tawagin niyo na lang akong Brian Ye o Brian. Hindi ako bayani. Nagkataon lang akong nakadaan dito at nakita ko ang nangyari. Magpapaliwanag pa lang sana ang matandang lalaki, pero pinutol siya ni Brian Ye. Ayaw talaga ni Brian Ye na tawaging bayani. Para sa kanya, ang mga bayani ay mga taong naglilingkod sa bayan. Siya naman ay naghahanap lang ng taong mamahalin niya. Ito, Mr. Brian Ye, ganito po ang nangyari. Hindi na tinawag ng matandang lalaki si Brian Ye na bayani, at sinimulan niyang ikwento ang lahat. At sumunod ang kwento ni Jody Lou at ang mga pangyayari, gamit ang mga bagong pangalan ng mga tauhan. Magiging hindi komportable kaya si Mr. Ralph Lin. Madaling makalaban si Mr. Ralph Lin. Ipapakita ko sa inyo na hindi ako madaling makalaban. Kumuha si Brian Ye ng bakal na tubo sa lupa at nilapitan ang mga miyembro ng Azure Dragon Club. Ang malamig na tingin niya ay nakakatakot. Ikaw, ano ang gagawin mo? Habang papalapit si Brian Ye, lalong natakot si Jason Zing. Hindi niya pinansin ang sakit sa dibdib at likod, at umatras ng umatras. Umatras din ang iba pa. Ang bawat hakbang ni Brian Ye ay parang isang demonyo mula sa impyerno, nakakatakot. Ang problema, maliit lang ang tindahan. Nang umatras sila, wala na silang maupuan. Pero papalapit pa rin si Brian Ye. Hindi sinagot ni Brian Ye ang mga miyembro ng Azure Dragon Club. Sumagot siya gamit ang kanyang mga aksyon. Array! Isang malakas na hampas ng tubo ang tumama kay Jason Zing. Napasigaw siya sa sakit. Sobrang sakit. Nararamdaman niyang nabasag ang mga buto sa kanyang braso. Hindi lang nabali, kundi nagdurog. Ang pagdurog lang ang nagdudulot ng ganitong sakit. Halos hindi na niya kaya. Parang hindi narinig ni Brian Ye ang sigaw ni Jason Zing. Ngumisi siya ulit. Mas maliwanag at nakakatakot ang ngiti niya ngayon. Sa pinakamataas na punto ng kanyang ngiti, muling hinampes ni Brian Ye ang braso ni Jason Zing. Hindi na sumigaw si Jason Zing. Nawalan na siya ng malay. Ang sakit sa braso niya ay sobra na. Umabot na sa limitasyon ang kanyang katawan. Pero hindi pa tapos ang kanyang paghihirap. Hindi pinabayaan ni Brian Ye si Jason Zing kahit nawala na ito ng malay. Hinampes niya ang binti nito. Array! Nagising si Jason Zing at napasigaw ulit. Nang marinig ang sigaw ni Jason Zing, ngumisi ulit si Brian Ye. Parang nakarinig siya ng magandang musika. Muling hinampes ni Brian Ye ang isa pang binti ni Jason Zing. Muli na namang nawala ng malay si Jason Zing.
Nakatingin sa mukha ni Jason Zing na nanatili ang paghihirap kahit nawalan na ng malay, at kay Brian Ye na nakangisi, nakaramdam ng takot ang lahat sa tindahan. Pati ang pamilya Lo ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga likod. Pati si Jody Lo, na may hawak ding bakal na tubo at gustong patayin ang mga miyembro ng Qinglonghui, ay nanginginig na ang mga kamay. Sa sandaling ito, naunawaan nila na ang sinabi ni Brian Ye na ayaw niyang tawaging bayani ay hindi pagpapakumbaba, kundi totoo. Masyadong malupit si Brian Ye. Sa kanilang isipan, ang mga bayani ay hindi dapat malupit. Hindi pa sila nakakakita ng ganito kalupit na tao. Matapos maputol ang mga paa ni Jason Zing, hindi pa tumigil si Brian Ye. Tumingin siya sa isa pang miyembro ng Asher Dragon Society. Maawa ka na, hindi na ako magtatangka pa. Namutla ang mukha ng miyembro ng Asher Dragon Society nang makita ang tingin ni Brian Ye. Natatakot siya. Hindi sila mahina o duwag. Marami na silang taon sa kalye, at matapang sila. Sa normal na kalagayan, hindi sila susuko, at hindi sila matatakot. Kahit ipinakita ni Brian Ye ang kanyang lakas kanina, hindi sila nagpatalo. Nakipaglaban sila kay Brian Ye hanggang sa huli. Pero ngayon, habang papalapit si Brian Ye, nakangisi, natakot sila. Masyadong malupit si Brian Ye. Marami na silang taon sa kalye, pero hindi pa sila nakakakita ng ganito kalupit na tao. Akala nila malulupit na sila, pero kumpara kay Brian Ye, mababait pala sila. Isang malakas na tunog ng nabasag na buto ang narinig. Napasigaw ang miyembro ng Asher Dragon Society. Tulong! Tulong! Tawagan ninyo ang pulis! Tawagan ninyo ang pulis! Habang pinapalo ni Brian Ye ang mga buto ng mga miyembro ng Blue Dragon Club, tuluyan na silang sumuko. Nagmamakaawa sila sa pamilya Lo. Halos lahat ng mga ito ay lumaki sa kalye, o magnanakaw. Kinapopootan at kinatatakutan nila ang pulis. Kapag naririnig nila ang salitang pulis, magtatago sila. Pero ngayon, gusto nilang dumating ang pulis. Umaasa silang ililigtas sila ng pulis. Pinagsisihan nila na hindi nila pinatawag ang pulis kanina. Nakatingin ang pamilya Lo sa mga miyembro ng Qinglonghui na nakahandusay sa lupa at umiiyak. Nakita nila ang pagmamakaawa sa mga mata nito, at nakaramdam sila ng awa. Kahit ayaw nila sa mga miyembro ng Qinglonghui, at gusto nilang maparusahan ang mga ito, nakaramdam pa rin sila ng takot nang makita ang mga ito na pinapalo ni Brian Ye. Masyadong malupit ang paraan ni Brian Ye. Walang awa siyang pumalo, at hindi niya pinansin ang mga sigaw nila. Bawat palo ay may nababasag na buto. Nakita pa nila na ang bakal na tubo na hawak ni Brian Ye ay nasira na dahil sa lakas ng pagpalo. Walang dugo ang nakita nila, pero mas nakakatakot ito kaysa sa anumang nakita na nilang madugong eksena. Dang! Tumigil si Brian Ye nang mabasag na niya ang mga braso ng lahat ng miyembro ng Asher Dragon Club na naroon, at itinapon ang bakal na tubo. Mr. Lu, pwede bang humiram ako ng tela para panasan ang kamay ko? Nakita ni Brian Ye ang puting tela na nakasabit sa lalagyan. Gusto niya sanang kunin ito, pero naalala niyang may nanunood pa. Nahihiya siyang kumuha nito kaya tumingin siya kay Mr. Lo. Huwag kang mag-alala. Kumuha ka lang. Umiling si Mr. Lo. May pagkamangha sa kanyang mga mata. Biruin mo, ang lalaking ito ay napakasama. Natatakot ang mga miyembro ng Asher Dragon Club sa kanya. Kahit ang tindahan pa ay ibigay niya kay Brian Ye, gagawin niya. Salamat. Napansin ni Brian Ye ang pagkamangha sa mga mata ni Mr. Lo. Nagulat siya. Nakita niyang puno ng takot at pagkamangha ang mga mata ng pamilya Lo. Naunawaan niya na natakot sila sa ginawa niya. Wala siyang sinabi. Ngumiti lang siya at nagpasalamat. Kinuha niya ang puting tela at pinunasan ang kanyang mga kamay. Kahit kinontrol niya ang lakas ng pagpalo niya, at walang dugo, pawisan pa rin ang kanyang mga kamay. Medyo hindi siya komportable. Matapos panasan ang kanyang mga kamay, hindi na nagpaliwanag si Brian Ye sa pamilya Lo. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Malupit nga ang ginawa niya, at normal lang na matakot sila. Kahit nagalit at nagpadalos-dalos siya, hindi niya pinagsisihan ang ginawa niya. Kung gagawin niya ulit, gagawin pa rin niya ito. Sa tingin niya, dapat lang na maparusahan ang mga miyembro ng Asher Dragon Club. Nang malaman niyang may kinalaman si Mr. Ralph Lin sa aksidente, at nang malaman niyang pinagbantaan ng mga miyembro ng Asher Dragon Club ang pamilya Lo, halos sumabog na siya sa galit. Gusto niyang pumatay. Akala niya mga hayop ang mga ito, at gusto niyang patayin silang lahat. Mabuti na lang at may natitira pa siyang katinoan. Hindi siya pumatay, kundi pinutol lang ang mga paa nila. Nasaan si Mr. Ralph Lin?
Tumingin si Brian Ye kay Jason Zing. May galit sa kanyang mga mata. Ang pagputol sa mga paa ng mga miyembro ng Azure Dragon Club ay maliit na parusa lang. Alam niyang mga tauhan lang sila, at si Mr. Ralph Lin ang tunay na may sala. Para maibigay ang hustisya sa mga biktima ng aksidente, kailangan niyang hanapin si Mr. Ralph Lin at parusahan siya. Hindi ko alam. Natakot si Jason Zing nang makita ang tingin ni Brian Ye. Matapos magsalita, nagpaliwanag siya, hindi ko talaga alam. Mga tauhan lang kami ng Azure Dragon Club. Hindi namin alam kung nasaan si Mr. Ralph Lin. Ilang beses lang namin siyang nakita. Tanungin mo sila. Oo, nakita lang namin si Mr. Ralph Lin sa taunang pagtitipon. Tumango ang ibang mga tauhan para patunayan ang sinabi ni Jason Zing. Alam nilang tatanungin din sila ni Brian Ye. Sino ang nag-utos sa inyo? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Brian Ye. Malamig siyang nagtanong. Hindi siya nagulat sa sagot ni Jason Zing. Kung madaling mahanap si Mr. Ralph Lin, magugulat siya. Pero hindi nila alam kung nasaan si Mr. Ralph Lin. Okay lang. Kailangan lang niyang malaman kung nasaan ang kanilang mga superior. Mahahanap niya si Mr. Ralph Lin. Si Altheo Long. Inutusan kami ni Altheo Long na tapusin ang mga ito. Hindi na nagtago si Jason Zing. Natakot na siya sa ginawa ni Brian Ye. Altheo Long. Sino siya? Ano ang buong pangalan niya? Nasaan siya ngayon? Kumunat ang noo ni Brian Ye. Naisip niya si Altheo Long. May kinalaman kaya si Altheo Long sa Azure Dragon Association? Si Altheo Long ang pinakapinagkakatiwalaan ni Mr. Ralph Lin. Kami ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang buong pangalan niya ay Murphy Chen. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Mabilis na sabi ni Jason Zing. Murphy Chen. Kapatid ni Morgan Chen. Nang malaman na hindi si Altheo Long, nakahinga ng maluwag si Brian Ye. Pagkatapos, may pangungot siya sa kanyang labi. Narinig mo na ba si Brother Tiger? Natigilan si Jason Zing, at sinabi kay Brian Ye ang alam niya, magpinsan sina Altheo Long at Brother Tiger. Matagal na silang sumusunod kay Mr. Ralph Lin, at sila ang pinakapinagkakatiwalaan ni Mr. Ralph Lin. Karamihan sa mga gawain sa Blue Dragon Club ay hinahawakan nila. Sila ay tinatawag na Dragon Arm at Tiger Arm. Dragon Arm at Tiger Arm, interesante. May pangungot siya sa labi ni Brian Ye. Tumingin siya kay Jason Zing, at kumislap ang kanyang mga mata, paano ninyo kinontak si Chen Long? Nang mahuli niya ang isang lalaki noon, nakatakas si Morgan Chen. Pinagsisihan ito ni Brian Ye. Ayaw niyang makatakas si Murphy Chen. Time-text namin siya. Matapat na umamin si Jason Zing. Tawagan mo siya ngayon. Sabihin mo na tapos na ang trabaho, at itanong mo kung nasaan siya. Kumislap ang mga mata ni Brian Ye. Lumapit siya kay Jason Zing, kumuha ng cellphone, at ipinakita ang password kay Jason Zing. 5,314, nasa address book ang number ni Altheo Long, pero hindi niya sinasagot ang tawag namin. Tumawag lang siya kapag may problema. Hindi na nagtangkang lumaban si Jason Zing. Sinabi niya ang password at ang ugali ni Altheo Long. Hindi sumasagot sa telepono. Napakautak. Kumunat ang noo ni Brian Ye, at tumigil siya sa pagtawag. Mas mahirap nang mahanap si Chen Long. Ibig sabihin, hindi niya makukuha ang impormasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Kapag tumawag siya, baka malaman ng iba. Pero hindi naman siya pwedeng maghintay lang. Hindi kayo nag-usap ngayon, paano ninyo sasabihin sa kanya na tapos na ang trabaho? Tumingin si Brian Ye kay Jason Zing. Magpapadala lang kami ng report. Sabi ni Jason Zing, kung may tanong siya, tatawag siya. Paano kayo nagpapadala ng mensahe? May espesyal bang format? Malamig na tinitigan ni Brian Ye si Jason Zing. Kung may itatago si Jason Zing, paparusahan niya ito. Wala, simpleng mensahe lang. Long brother, tapos na ang trabaho, may record sa phone. Nang maramdaman ang lamig sa mga mata ni Brian Ye, mabilis na sabi ni Jason Zing. Mukhang totoo ang sinabi ni Jason Zing. Binuksan ni Brian Ye ang messages at nakakita siya ng mga mensahe. Simpleng mensahe nga lang. Pagkatapos tingnan ang mga messages, galit na tinitigan ni Brian Ye si Jason Zing. May halos 10 mensahe tungkol sa mga natapos na trabaho. Hindi niya alam kung ano ang mga trabaho, pero hindi ito mga mabubuting gawain. Marahil ay mga karahasang tulad ng nangyari ngayon. Nang maisip ni Brian Ye na maraming masamang ginawa ang mga ito, at maraming inosenteng tao ang kanilang sinaktan, lalong nagalit si Brian Ye. Tama ang desisyon niya, at dapat siyang maging mas malupit sa kanila.
Pero wala siyang oras para tapusin sila ngayon. Ang mahalaga ay mahanap niya si Murphy Chen. Matapos titigan si Jason Zing, kinopya ni Brian Ye ang isang mensahe at ipinadala ito. Naramdaman ni Jason Zing ang galit sa mga mata ni Brian Ye. Natakot siya na baka bigla siyang paluin ulit ni Brian Ye. Umaasa siyang mabasa ni Altheo Long ang mensahe at tatawag agad, kung hindi, baka saktan ulit siya ni Brian Ye. Hanapin mo ang gagawa nito, at alisin mo ang batang iyon na si Brian Ye. Sa isang bar sa Yanjing, humitit ng sigarilyo si Mr. Ralph Lin. Matapos mag-isip sandali, bigla siyang dumiretso ng upo at tumingin sa lalaking nakasuot ng itim. May malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Ang lalaking nakasuot ng itim ay ang pinakamalakas na tauhan ni Mr. Ralph Lin, si Altheo Long, ang Dragon Arm sa Dragon Arm at Tiger Arm, at ang pinakamataas na tauhan ni Mr. Ralph Lin sa Blue Dragon Association. Master Lin, masyadong padalos-dalos ba ito? May pag-aalala sa mga mata ni Altheo Long, maghintay muna tayo. Nabigo ang plano kanina, kaya dapat maging alerto ang kalaban. May nagbabantay kay Brian Ye. Hindi magandang panahon para umatake. Gawin na natin ngayon. Determinado ang mga mata ni Mr. Ralph Lin. Hindi niya naisip ang mga problema na naisip ni Altheo Long, at naisip din niya ang mga hindi naisip ni Altheo Long. Dapat gawin ang planong ito. Dahil utos ito ni Christian Gao. At dahil nabigo sila kanina, baka ito na ang pagkakataon nila. Baka akala ng kalaban na hindi na sila magtatangka ulit. Baka umalis na ang nagbabantay kay Brian Ye. Kahit na naroon pa rin ang nagbabantay, kahit alerto na si Brian Ye, ano naman. Dahil inutusan siya ni Christian Gao na umatake kahit anumang mangyari, dapat may dahilan ito. Baka may ginawa na siyang palihim na plano. Sige. Dahil nagdesisyon na si Mr. Ralph Lin. Wala nang sinabi si Altheo Long. Naging pinagkakatiwalaan siya ni Mr. Ralph Lin dahil sa kanyang talino at pagiging maingat. Alam niya ang kanyang papel, siya ay tauhan ni Mr. Ralph Lin. Maaari siyang magbigay ng mga suhestyon kay Mr. Ralph Lin, pero si Mr. Ralph Lin pa rin ang magdedesisyon. Pagkatapos magdesisyon si Mr. Ralph Lin, ang gagawin na lang niya ay sundin ito. Matatag at walang pag-aalinlangan. Beep. Habang aalis na sana si Altheo Long para ayusin ang utos ni Mr. Ralph Lin, tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha ni Altheo Long ang cellphone, tiningnan ang mensahe, at tatawag na sana, pero may naalala siya. Pinigilan niya ang pagtawag at binuksan ang isa pang app. May mapa at mga pulang tuldok sa screen. In-zoom ni Altheo Long ang mapa para makita ng malinaw ang mga pulang tuldok. Nang ma-zoom niya ito sa maximum, nagbago ang kanyang mukha. Anong nangyari? Tumingin si Mr. Ralph Lin kay Altheo Long. May nangyari kay Jason Zing. Seryoso ang mukha ni Altheo Long. Nagpaliwanag siya, may problema sa pamilya ng namatay sa aksidente. Pinuntahan siya ni Jason Zing. Anong nangyari? Kumunat ang noo ni Mr. Ralph Lin. Alam niya ang tungkol dito. Utos niya iyon. Naalala niya si Jason Zing. Matagal na siyang tauhan ni Altheo Long. Magaling siyang lumaban. Angkop siya para sa gawaing ito, at hindi dapat magkaroon ng problema. Hindi ko alam, pero nag-text siya. Tiningnan ko ang lokasyon niya, at nasa pinangyarihan pa rin siya. Umiling si Altheo Long. May pag-aalala sa kanyang mga mata. May problema ba? Nagtataka si Mr. Ralph Lin. Kung may problema, hindi siya direktang magti-text sa akin habang nasa pinangyarihan. Magti-text siya pagkatapos umalis. Pero tiningnan ko ang lokasyon niya, at hindi pa siya gumagalaw. Pinaliwanag ni Altheo Long ang problema kay Mr. Ralph Lin, kaya, may problema sa kanya. Baka nasa kamay na ng iba ang cellphone niya. Habang nagsasalita, palihim na nagpasalamat si Altheo Long. Mabuti na lang at hindi siya direktang tumawag. Baka mapanganib siya, at mapanganib din si Mr. Ralph Lin. Kapag tumawag siya, baka malaman ng kalaban ang lokasyon nila. Pulis. Kumunat ang noo ni Mr. Ralph Lin, hindi ba kayo nag-ingat? Baka nasa pulis na siya. Kalmadong inanalisa ni Altheo Long ang sitwasyon, at ipinaliwanag kay Mr. Ralph Lin, nag-ingat ako. Normal na hindi sila naka-duty, pero baka may nangyaring aksidente. Habang nagsasalita, kumislap ang mga mata ni Altheo Long. Sinimulan niyang analisa ang posibleng nangyari at kung paano ito aayusin. Naisip niya na baka nahuli si Jason Zing ng pulis dahil may tumulong sa pamilya Lo, o may pulis na dumating. Wala siyang ibang maisip na dahilan. Pero hindi na masyadong nag-isip si Altheo Long. Ang mahalaga ay may nangyaring aksidente kay Jason Zing. Ang mahalaga ay ang pag-aayos nito.
Mabuti na lang at maingat siya sa trabaho at halos walang naiwang bakas. Hindi siya mapapahamak pero hindi niya pwedeng hayaang mahuli si Jason Zing ng pulis. Sa panahong ito, may nangyaring aksidente kay Jason Zing. Nakakainis. Kumunat ang noo ni Altheo Long. Plano niyang gamitin si Jason Zing para sa utos ni Mr. Ralph Lin. Kailangan na siyang maghanap ng iba. Paano naman nangyari iyon sa simpleng bagay na iyon? Naiinis si Mr. Ralph Lin. Hindi basta-basta si Jason Zing. Baka aksidente lang. Kalmadong nagpaliwanag si Altheo Long. Damn it. Alam ni Mr. Ralph Lin ang ugali ni Altheo Long at naniniwala siya kay Altheo Long. Alam niyang hindi mali ang plano ni Altheo Long. Aksidente nga ito. Hindi dapat sisihin si Altheo Long, pero naiinis pa rin siya. Sinampal niya ang mesa at nagmura. Huwag kang mag-alala. Matapos magmura, kinausap ni Mr. Ralph Lin si Altheo Long. Pumunta si Jason Zing para ayusin ang problema. Kung nahuli siya at nagdulot ng gulo, sayang lang. Hindi naman. Mapagkakatiwalaan si Jason Zing. Hindi siya basta-basta. Alam ni Altheo Long ang iniisip ni Mr. Ralph Lin. Ganito rin ang iniisip niya kanina, pero naniniwala siya kay Jason Zing. Mabuti naman. Kumalma na si Mr. Ralph Lin, aayusin ko ang problema kay Jason Zing. Ayusin mo ang utos ko. Dapat mong alisin si Brian Ye. Sige. Tumango si Altheo Long at umalis na para ayusin ang mga bagay-bagay. Dam si Brian Ye. Matapos umalis ni Altheo Long, kinuyam ni Mr. Ralph Lin ang kanyang kamao at sinampal ang mesa. May galit sa kanyang mga mata. Noong nakaraang mga araw, puro problema ang dala ni Brian Ye. Nabigo siya ng 2 beses, at nagdulot ito ng malaking problema at pagkalugi. Ngayon, may problema na naman. Pero hindi na siya magtatagal. Inis na si Mr. Gao sa kanya. Dahil nagdesisyon na si Mr. Gao na alisin siya, wala na siyang pag-asa. Pagkatapos niyang makuha si Brian Ye, magdiriwang siya. Napagdesisyonan ni Mr. Ralph Lin. Dududu. Habang nakikinig sa tunog ng telepono, itinapon ni Brian Ye ang cellphone ni Jason Zing. Alam niyang nabigo siyang mahanap si Murphy Chen sa mga tauhan ng Asher Dragon Association. Pagkatapos maghintay ng kalahating oras, tatawag na sana si Brian Ye, pero nakita niyang nasa blacklist na ang number. Pagkatapos ng ilang pagtawag, automatikong ire-reject ang tawag. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin ulit si Brian Ye kay Jason Zing. Kung ang pagtakas ni Morgan Chen noon ay dahil sa kapabayaan niya, ngayon ay wala siyang pagkukulang. Sumunod naman si Jason Zing sa sinabi niya, bakit nawala ang kalaban? Bakit nasa blacklist ang number ni Jason Zing? Nag-isip siya, pero wala siyang maisip na dahilan. May isang posibilidad lang, at iyon ay ang ginawa ni Jason Zing. Hindi talaga ako nagsinungaling sa inyo, totoo ang lahat ng sinabi ko. Nang makita ni Jason Zing ang tingin ni Brian Ye, alam niyang may mali. Halos umiyak na siya, alam ko na ang lahat at sinasabi ko na sa inyo, wala akong tinatago. Kung gayon, sabihin mo sa akin, bakit hindi sinasagot ni Murphy Chen ang tawag mo at inilagay ka sa blacklist? Malamig na tinitigan ni Brian Ye si Jason Zing, umaasa akong may makatwirang paliwanag ka. Hindi ko talaga alam. Pinagpawisan si Jason Zing. Hindi niya talaga alam kung bakit siya inilagay ni Murphy Chen sa blacklist. Sinubukan niyang isipin kung saan siya nagkamali, pero hindi niya maisip. Tinitigan ni Brian Ye si Jason Zing, sinusubukang makita ang anumang pagkukulang sa mga mata nito, pero sa huli, napagpasyahan niyang totoo ang sinabi ni Jason Zing, at hindi siya nagsisinungaling. Naniniwala siyang hindi maglalakas loob si Jason Zing na magsinungaling sa ilalim ng kanyang presyon. Naniniwala rin siyang hindi sapat ang kakayahan ni Jason Zing para lokohin siya. Napakadetalye ng kanyang mga obserbasyon. Dahil hindi nagsinungaling si Jason Zing, saan nga ba ang problema? Kumunat ang noo ni Brian Ye at nag-isip ng dahilan. Pero kaunti lang ang alam niya. Naisip niya na baka may ginawa si Murphy Chen. Winikasan ninyo ang mga tindahan, kaya hindi ko na kailangang sabihin kung ano ang gagawin. Dahil hindi niya maisip, hindi na pinilit ni Brian Ye, at tumingin sa mga sirang tindahan. Magbabayad ako, babayaran ko ang lahat ng pagkalugi. Mabilis na sabi ni Jason Zing. Nang makita ang ekspresyon ni Brian Ye, nagdagdag pa siya, double ang bayad. Napakaganda, bayad. Hindi mo sasabihin sa akin na babalik ka para magbayad. Nangiti si Brian Ye. Wala kaming gaanong pera ngayon. Parang iiyak na si Jason Zing. Sino ba naman ang may dalang pera pag nananakit ng tao at naninira ng tindahan?
Okay lang, may bank card naman kayo. May ATM sa labas. Pwede kayong mag-withdraw o mag-transfer. Madali na ang mobile banking. Mukhang handa na si Brian Ye. Napailing si Jason Zing. Bakit, wala kayong dala? Kumuha ulit si Brian Ye ng bakal na tubo at pinaglaruan ito. Meron. Nasa bulsa ko. Meron din ako. May mahigit 10,000 pesos ako. Nang makita ang bakal na tubo, nanginginig ang mga tauhan ng Asher Dragon Club, at mabilis na sumigaw. Napatunayan na ang lakas ng tubo. Matapos iwagayway ni Brian Ye ang bakal na tubo, lahat ng may dala ng wallet ay inamin ang kanilang bank card at password. Pagkatapos kunin ni Brian Ye ang mga bank card at password, dumiretso siya sa ATM sa labas. Nang makita si Brian Ye na may dalang maraming bank card, nagtaka ang mga tauhan ng Asher Dragon Club. Naalala ba niya ang lahat ng password? Hindi ba niya malilito ang mga bank card? Naisip din ito ng pamilya Lo, at nagtaka. Pero maya-maya, nakita nilang bumalik si Brian Ye na may dalang bag na puno ng pera. Ito ay 150,000, Mr. Lo, kunin mo na ito. Lumapit si Brian Ye kay G. Lu at ibinigay ang pera, tingnan mo kung sapat na ito para mabayaran ang pagkalugi sa inyong tindahan. 150,000. Kinukuha ba niya ang lahat ng pera sa mga bank card? Paano nangyari iyon? Naalala niya ang lahat ng password. Nagtaka ang lahat ng marinig ang sinabi ni Brian Ye. Ito, Mr. Brian Ye? Pwede na ito? Okay lang kami. Medyo natigilan si Mr. Lo, at nag-alangan nang makita ang pera. Tutulong pa sana si Brian Ye, kaya nahihiya siyang kunin ang pera. Nagpapasalamat na siya kay Brian Ye dahil tinulungan nito ang pamilya Lo. Hindi niya dapat kunin ang pera. At, maglalakas loob ba siyang kumuha ng pera mula sa mga miyembro ng Blue Dragon Club? Ano naman ang kukunin ko? Binayaran kanila, hindi ako. Wala akong pagkalugi. Ngumiti si Brian Ye at ibinigay ang pera kay G. Lu. Habang nagsasalita, may naalala siya. Tumingin ulit siya kay Jason Zing at sa ibang miyembro ng Asher Dragon Club, maghihiganti ba kayo kay Mr. Lo? Kukunin ninyo ulit ang pera. Hindi. Hindi. Hinding-hindi. Mr. Lu, tanggapin mo na ang pera, ito ang aming sinserong bayad. Nagulat si Jason Zing, at umiling. May pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Parang nasasaktan ang puso niya. Ano ba ito? Plano niyang sirain ang tindahan, pero ngayon ay nagmamakaawa siya para sa pera. Mabilis ding nagsalita ang ibang mga tauhan. Narinig ninyo, Mr. Lu, tanggapin mo na ang pera, kung hindi, magagalit sila. Nangiti si Brian Ye, at tumingin kay Mr. Lo. Ito. Kahit may kakaiba siyang nararamdaman, tinanggap ni Mr. Lo ang pera dahil sa pagmamakaawa ng mga miyembro ng Blue Dragon Club. Mr. Lu, sapat na ba ang perang ito para mabayaran ang pagkalugi sa inyong tindahan? Tanong ulit ni Brian Ye nang matanggap ni Mr. Lo ang pera. Ang marinig ito, muling kinabahan ang mga miyembro ng Blue Dragon Club, at tinitigan si Mr. Lo. Sapat na. Sobrang dami na. Hindi inaasahan ni Mr. Lu na magtatanong si Brian Ye, kaya mabilis siyang sumagot. Hindi niya ito sinabi dahil sa takot sa mga miyembro ng Blue Dragon Club, pero sapat na nga ang pera. Ang pagkalugi niya ay mga 60,000 hanggang 70,000 pesos lang. Double ang bayad ng mga miyembro ng Blue Dragon Club. Nang marinig ang sinabi ni Mr. Lu, nakahinga ng maluwag sina Jason Zing at ang ibang miyembro ng Asher Dragon Club. Halos naubos na ang pera nila dahil kay Brian Ye. Kung hindi sinabi ni Mr. Lu na sapat na ang pera, iiyak na lang sila. Kung sapat na, okay lang. Kung hindi, sabihin mo lang. Madali naman silang makakuha ng pera. Ngumiti si Brian Ye. Pare, kahit gaano kadaling kumita ng pera, hindi pa rin kasing dali ng sa iyo. Kinopya mo ang lahat ng pera namin sa isang iglap. Halos umiyak sina Jason Zing at ang ibang miyembro ng Blue Dragon Club nang marinig ang sinabi ni Brian Ye. Ibabalik ko na ang inyong mga card. Matapos ayusin ang bayad kay Mr. Lo, binato ni Brian Ye ang mga bank card sa kanila. Nang makita ang mga bank card, napagpasyahan ng mga miyembro ng Blue Dragon Club na naalala ni Brian Ye ang mga password, at hindi niya nalito ang mga card. Kahit wala silang gaanong pinag-aralan, alam nila ang kanilang mga bank card. Dahil tama ang ibinigay ni Brian Ye na mga card, halatang naalala niya ang mga ito. Nawala na ang pag-asa nila na baka may mga card na hindi naalala ni Brian Ye ang password. Nagulat sila. Ang lalaking ito ay hindi lang magaling lumaban, matalino rin siya, at magaling ang memorya.
Maraming bank card, at gulo-gulo, pero naalala niya ang lahat ng password. Pwede siyang sumali sa mga palabas sa telebisyon para sa mga taong may matalas na memorya. Hindi alam ni Brian Ye ang iniisip ng mga miyembro ng Blue Dragon Club. Matapos ibigay ang mga bank card, sinabi ni Brian Ye, maghanap na kayo ng sasakay sa inyo. Hindi naman naisip ni Brian Ye na i-report ang mga ito sa pulis. Baka magkaroon siya ng problema. Hinayaan na lang niya ang mga ito. Binigyan na niya sila ng leksyon. Nabali ang mga paa nila, at hindi na sila magiging makapangyarihan pa. Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, parang nakalaya ang mga miyembro ng Blue Dragon Club. Kung hindi nabali ang kanilang mga paa, tumakbo na sana sila. Ayaw na nilang makita si Brian Ye. Saglit lang silang nanatili sa harap ni Brian Ye. Si Mavis Liang lang ang may maayos na kamay. Kumuha siya ng cellphone at tumawag. Tinawagan niya ang mga kasamahan nila para sunduin sila. Dumating ang mga kasamahan nila at nagulat nang makita ang itsura nila. Tinatanong nila kung sino ang may gawa nito. Namutla sina Jason Zing at mabilis na sinabi ang nangyari. Tiningnan nila si Brian Ye, at nang makita nilang hindi sila pinapansin ni Brian Ye, nakahinga sila ng maluwag at pinagpayuhan ang mga kasamahan nila. Matapos huminahon, dinala ng mga kasamahan nila sina Jason Zing. Nang marinig ang kwento, natakot sila. Namutla sila at nagpasalamat na hindi sila pinansin ni Brian Ye. Naniniwala sila kay Jason Zing. Totoo naman ang nakita nila. Nabali ang mga paa ni na Jason Zing. At wala namang dahilan para magsinungaling si Jason Zing. Dahil nagdesisyon si Brian Ye na palayain ang mga miyembro ng Blue Dragon Club, hindi na niya sila pinansin. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Brian Ye habang dinadala ang mga miyembro ng Blue Dragon Club. Tinulungan niya ang pamilya Lo na gamutin ang kanilang mga sugat. Mabuti na lang at natakot sina Jason Zing sa pamilya Lo. Kahit malupit ang ginawa ni Brian Ye, may pag-iingat pa rin siya. Karamihan sa mga sugat ng pamilya Lo ay mga pasa lang, at hindi naman nabali ang mga buto. Nakahinga ng maluwag si Brian Ye, at nakaligtas sina Jason Zing. Kung malubha ang sugat ng pamilya Lo, paparusahan ulit ni Brian Ye si Jason Zing. Kahit hindi malubha ang sugat ng pamilya Lo, dinesinfect at ginamo ni Brian Ye ang mga ito. Halos isang oras ang ginugol niya. Nang marinig na gagamutin ni Brian Ye ang mga sugat nila, tumanggi ang pamilya Lo. Sabi nila, okay lang sila, at pwede silang pumunta sa Botica. Alam nilang mabait si Brian Ye. Tinulungan sila nito laban sa Asher Dragon Club, tinulungan silang makakuha ng pera, at pinigilan ang paghihiganti ng Asher Dragon Club. Marami na silang utang na loob kay Brian Ye, kaya hindi na nila kailangang gamutin pa ang mga sugat nila. Pero ipinilit ni Brian Ye na gamutin sila, at sinabi niyang doktor siya. Wala na silang nagawa kundi tanggapin ang kabaitan ni Brian Ye. Bukod sa pasasalamat at paggalang, medyo natatakot din sila kay Brian Ye. Ang ginawa niya sa Asher Dragon Club ay nakakatakot. Akala nila, basta gawin na lang ni Brian Ye ang gusto niya. Pero profesional pala si Brian Ye. Pagkatapos gamutin ang mga sugat nila, gumaan ang pakiramdam nila. Naramdaman nila ang pagsisisi, at nagpasalamat kay Brian Ye. Nang aalis na si Brian Ye, gusto nilang kunin ang number ni Brian Ye, at imbitahan siyang kumain para magpasalamat. Pero hindi naman tatanggap si Brian Ye ng pera o pasasalamat. Sa isipan ni Brian Ye, ang pamilya Lo ay naapektuhan din naman niya. Nang malaman niyang may kinalaman si Mr. Ralph Lin sa aksidente, alam na niyang tama ang hinala niya. Ang truck ay para sa kanila. Lahat ng nakaranas ng aksidente ay nasasangkot. Ito ang dahilan kung bakit siya nagalit nang malaman niyang miyembro ng Asher Dragon Association sina Jason Zing. Dahil sa pagsisisi, nagalit siya. Nararamdaman ni Brian Ye na ang ginawa niya sa pamilya Lo ay maliit na bagay lang, at hindi naman kailangan ng pasasalamat. Lalo siyang nakokonsensya kapag nagpapasalamat ang pamilya Lo. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.